Ang DC film na ang Superman Returns ang Tagalog recap natin ngayong araw mga Juan. Ito ay isang action-packed sci-fi movie na na-release sa taong 2006 na siguradong magugustuhan niyong lahat. Mag-relax na at mag-enjoy sa ating Tagalog film recap at simulan na natin. Sa opening title ay mababasa na ang mga astronomers ay nakadiskubre sa kalawakan ng mga natirang parte ng nawasak na planeta ni Superman pagkatapos ay bigla siyang nawala. Sa deleted scene, si Kal-El o si Clark Kent na mas kilalang si Superman ay sumakay sa kanyang kristal na Kryptonian ship upang pumunta sa nawasak na planeta nila na ang Krypton. Pagdating ni Clark roon ay lubos na nawasak na ang planeta at bigla siyang nanghina ng napalapit sa malaking mineral na ang Kryptonite. Agad na niliko ni Superman ang ship pabalik sa Earth, subalit bahagyang napinsala ito dahil sa mga nagkalat na mga asteroid sa paligid. Nagawang makaalis roon ang bida pero nawalan siya ng malay dahil sa sobrang panghihina. Makalipas ang 5 taon si Martha Kent ay nakita ang isang tila bulalakaw na bumagsak sa sakahan nila. Napansin niyang ito pala ang adopted na anak niyang si Clark na galing sa nawasak nitong Kryptonian ship. Samantala si Lex Luthor ay hinarap ang nag-aagaw buhay niyang matandang asawa na si Gertrude. Pinipirma niya ng dokumento ang matanda upang mapunta sa kanya ang lahat ng yaman nito bago ito bawian ng buhay. Pagkatapos ay tinanggal ni Luthor ang kanyang wig at umalis sa mansyon kasama ang girlfriend niyang si Kitty Kowalski na isang maid roon. Kinabukasan si Clark ay maayos na muli ang kalagayan. Pinaliwanag niya sa ina na wala siyang nakitang kahit sino sa nawasak na planeta nila at na-realize niyang siya na lang ang tanging natitira sa lahi nila. Sa sunod na eksena sina Luthor na sakay ng kanyang malaking private boat ay pumunta sa Fortress of Solitude ni Superman sa Antarctica. Biglang nakaharap roon ng grupo ang projection ng ama ni Superman na si Jor-El. Nagbigkas siya ng mensahe para kay Kal-El na ang mga kristal sa fortress ay naglalaman ng mga scientific data mula sa napakaraming mga galaxy. Si Luthor naman ay sinabihan ng system ng fortress na sabihin sa kanya ang lahat ng data tungkol sa mga Kryptonian crystals. Sa sunod na eksena si Clark ay bumalik sa dati niyang pinagtatrabahuhan sa The Daily Planet. Nakaharap niya rito ang boss niyang si Perry White at ang kaibigan niyang si Jimmy Olsen. Pagkatapos ay nakita ni Clark sa table ng isa pa niyang katrabaho na si Lois Lane ang isang litrato na may asawa at anak na ang babae. Pati na ang pagsulat nito ng isang article na may pamagat na Why the World Doesn't Need Superman na ang dahilan kung bakit siya nakatanggap ng Pulitzer Prize. Sa kasalukuyan na yun si Lois ay nagko-cover ng report habang nakasakay sa isang eroplano na may nakakabit na space shuttle. Pinaliwanag ng representative na ang eroplano ay ilo-launch ang shuttle pag nakarating na sa sapat na taas ng kalangitan. Sina Luthor naman ay bumalik sa mansyon ng yumao niyang matandang asawa kung saan nagtayo siya ng miniature na syudad upang dito subukan ng kapangyarihan ng Kryptonian crystal. Nang nagputol ng maliit na piraso ang tauhan niya ay aksidenteng nahulog ito sa maliit na lawa roon. Pagkatapos ay nawalan ng kuryente sa mansyon at ang buong syudad ng Metropolis City ay biglang nagkaroon ng malawakang blackout. Maging ang power supply ng eroplano na sinasakyan ni Lois ay biglang nawala rin. Maliit na pabor lang mga Juan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Ilang saglit nang bumalik na ang kuryente sa syudad ay unti-unting nawawasak ang miniature na syudad ni Luthor. Hanggang sa mabilis na lumabas mula rito ang Kryptonian crystal na lumaki ng sobra dahil sa pag-adapt nito sa lupa ng sahig. Samantala ang eroplano ay bumalik na rin ang power supply subalit hindi ma-release ng mga piloto ang space shuttle dahil nagkaroon ng malfunction ang mga couplings nila. Kalaunan ay biglang nagsimula ng magliyab ng dalawang thrusters ng shuttle at malakas na hinatak nito ang eroplano. Nang napanood ni Clark sa balita ang nangyayari sa eroplano ay agad na lumabas siya upang puntahan ang insidente. Mabilis na nakarating si Superman sa eroplano at ginamit ang kanyang heat vision upang tanggalin ang mga couplings ng shuttle. Pagkatapos ay agad na inangat at pinalipad niya ang spacecraft papunta sa kalawakan. Ang eroplano naman na nagtamo ng matinding pinsala sa likod ay binalikan ni Superman ngunit biglang naputol ang dalawang mga pakpak nito habang patuloy na bumabagsak. Pero malakas na nagawang mapigilan ng bida na mag-crash ang eroplano sa isang baseball field ng Metropolis at ligtas na nababa ito roon. Labis na natuwa naman ang mga mamamayan ng syudad sa pagbalik ni Superman matapos ang 5 taon na pagkawala niya. Kalaunan ng chinek ni Clark ang kalagayan ng mga pasahero sa eroplano ay labis na nagulat si Lois na makita siyang muli. Pero dahil sa dami ng mga reporter roon ay agad na umalis na siya sa lugar. Maya-maya sa trabaho ni Clark ay nakaharap niya si Jason na ang sakiting anak ni Lois. Labis na kinatuwa naman niya ang pagbalik ni Clark sa kumpanya pagkatapos ay lumapit sa kanila ang fiancé ng babae na si Richard na isang piloto at editor ng Daily Planet.
Ilang saglit ay sinabi ni Lois kay Perry na nais niyang imbestigahan ang massive blackout nakaraan. Pero inis na tinanggihan siya nito dahil mas priority raw nila ang pagbabalita sa pagbalik ni Superman sa lahat ng article nila. Sa sunod na eksena si Luthor ay nabasa sa dyaryo ang pagbalik ng superhero ng Metropolis. Pagsapit ng gabi ay lumipad ang bida papunta sa bahay ni Lois at gamit ang kanyang X-ray vision at malakas na pandinig. Nakita niyang inaalam ni Richard sa fiancé niya kung na-in-love at may nangyari ba sa kanila ni Superman nung in-interview niya siya noon pero agad na tinanggi ito ng babae. Sa sunod na eksena si Luthor ay pumunta sa isang museum kasama ang mga tauhan niya na nagpanggap na mga security personnel, samantala si Kitty sa kanyang kotse ay nagkunwari na biglang nawala ng kontrol ang preno ng sasakyan niya. Mabilis na umandar ang kotse ng babae sa gilid ng mga establishmento pero hindi nagtagal ay nagawa itong mapigilan ni Superman at dahan-dahan na ibinaba. Pagkatapos ay pinilit ni Kitty ang bida na dalhin siya sa ospital na agad na sinang-ayunan niya. Sa kasalukuyan na iyon ang mga tauhan ni Luthor ay pinatay ang power supply ng museum habang siya naman ay hinahanap roon ng isang artifact na naglalaman ng kryptonite. Nang nadala na ni Superman si Kitty sa ospital ay nagtagumpay ang mga kalaban na makuha ang artifact sa museum. Sa kasalukuyan na iyon ay may isang grupo ng mga armadong magnanakaw ang nagnakaw sa isang bangko. Ang mga kapulisan na rumesponde sa tapat ay agad na pinagbabaril ng machine gun ng mga magnanakaw. Habang nasa kalangitan si Superman ay narinig niya ang krimen na nangyayari sa bangko. Ang mga security guard naman ay pinagbabaril ang isang magnanakaw ngunit naka-bulletproof ito. Nang galit na babarilin sila ng machine gun ng lalaki ay mabilis na hinarang ng bida ang mga bala niya. Nang napansin ng magnanakaw na hindi tinatabla ng mga bala si Superman ay binaril niya siya sa mata pero nayupi lang ang bala niya at nadakip na sila ni Superman. Kinabukasan si Luthor ay pinagawang hugis cylinder ang kryptonite na nakuha nila sa artifact at kumuha pa siya ng ilang matalim na piraso nito. Pagsapit ng gabi si Lois ay maninigarilyo sa rooftop ng Daily Planet pero pinuntahan siya roon ni Superman. Naisipan raw niyang magpa-interview sa kanya dahil hindi sila nakapag-usap sa eroplano nakaraan sa dami ng mga reporter. Nang sinimulan na ni Lois ang interview ay pinaliwanag ni Clark ang lahat kung bakit siya nawala ng ilang taon. Ngunit labis na kinasama yon ng loob ng babae dahil hindi man lang raw siya nakapagpaalam sa kanya. Ilang saglit ay naisipan ni Superman na ilipad si Lois sa Metropolis upang mapagaan ang loob niya. Tila nag-enjoy ang babae sa paglipad ni Superman sa kanya. Nang binalik na ni Clark si Lois sa rooftop ng Daily Planet ay magkakahalikan na sila. Ngunit naalala ng babae ang relasyon niya kay Richard. Sa sunod na araw ay pumunta si Superman sa Fortress of Solitude subalit napansin niyang wala na sa panel ang ilan sa mga kristal. Samantala si Lois ay natapos na ang pinapagawang article ni Perry patungkol sa pagbalik ni Superman dahil sa pag-interview niya sa kanya kagabi. Pagkatapos ay sinimulan na niyang tumawag sa ilang mga opisina ng gobyerno upang alamin kung saan ang pinagmulan ng blackout nakaraan. Kinaumagahan pagsundo ni Lois kay Jason sa eskwela ay pumunta muna sila sa lokasyon na pinagmulan ng blackout na lingid sa kaalaman niya na ito pala ang mansyon ni Luthor. Nang nakita ng babae sa di kalayuan ng barko sa dagat ay pinasok nila ito at labis na nagulat siya na malaman na kay Luthor pala ang private boat na yun. Kasama ang mga tauhan ng lalaki ay ginawa nilang bihag ang mag-ina. Inakala ng kalaban na anak ni Superman si Jason kaya tinapat niya rito ang kanyang kryptonite pero tila walang epekto ang mineral sa bata. Nagtaka naman si Lois kung bakit hindi nakulong si Luthor sa nakaraang krimen na nagawa nito. Pinaliwanag ni Luthor na hindi na umusad ang kaso niya dahil nawala ng ilang taon si Superman upang tumestigo. Kalaunan si Luthor ay naisipan magpa-interview kay Lois upang mabalita siya sa front page ng mga dyaryo. Pinaliwanag niya sa babae ang tungkol sa mga Kryptonian crystal na plano niyang ilagay sa karagatan ng Amerika upang makalikha ng panibagong bansa. Dahil rito ay lulubog sa karagatan ang buong Amerika kasama ang bilyon-bilyong mga tao. Kahit pakalabanin raw si Luthor ni Superman ay hindi niya siya magagapi dahil sa kryptonite na hawak niya. Hanggang sa pagtagal ay mula sa nalikha niyang kristal na bansa ay marami nang bibili ng lupain sa kanya. Samantala si Richard ay kanina pa tinatawagan ang cellphone ni Lois ngunit hindi siya sumasagot at agad na nabalitaan ito ni Clark. Sa sunod na eksena ang kryptonite ni Luthor na hugis cylinder ay nilagyan niya ng kristal sa loob. Ginawa nila itong bala sa kanyon at pinatama sa gitna ng karagatan ng Amerika. Habang nasa ilalim ay agad na nagsimulang lumaki ang kristal habang ina-adapt rin ito ang kryptonite. Pagkatapos ay panandalian na nawalan uli ng power supply ang buong syudad ng Metropolis. Sa kasalukuyan na yun si Lois ay pinaupo si Jason sa piano ng barko at sinabayan pa ang bata ng isang tauhan ni Luthor sa pagtugtog nito. Habang ang babae naman ay upang makahingi ng tulong ay nagsulat siya ng coordinates nila sa isang papel upang ipadala ito sa Daily Planet gamit ang fax machine roon.
Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuurin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.